X-Max ang yung type. Pero ang budget pang e-bike, dito na tayo sa NXT Dynamax. Para makilala po natin ng lubusan itong si e-bike na Dynamax ng NXT, andito po si Ma'am Lani. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miss Melanie Avila, ang branch manager po ng NXT San Pablo branch. At nandito po tayo sa vlog ni Sir John para i-present po sa inyo, ipakilala ang latest e-bike po ng NXT, ang NXT Dynamax. Ang NXT Dynamax ay may battery na 72 volts, 67 amperes. Ang motor nito ay 3,000 watts. May controller na Votal EM85. Ang range ng unit na ito ay 160 up to 180 kilometers. At ang speed ay 75 kilometers per hour. Ang capacity load naman ay 200 kilos. Pagdating sa charging, ito ay mula 5 to 7 hours. Ang charger niya ay may 10 amperes. Ang front tires ay 120 by 70 by 12 at ang rear tires niya ay 120 by 70 by 12. Pagdating naman sa front disc brake, ito ay 220 mm. Ang rear disc brake, 200 mm. Front suspension, hydraulic shocks. Rear suspension, hydraulic, spring, and air shocks. Sa safety features po natin, meron tayong CBS o ang Combined Brake System. Meron din po itong TCS o ang Traction Control System. Sa Downhill Assist, meron po tayong HHC o ang Hill Hold Control Anti-Roll. HDC naman or Hill Descent Control. May mga additional features din ng Dynamax. Meron siyang cruise control, regenerative charging, ignition lock, may anti-theft alarm para safe, USB phone charging, DRL light with RGB app headlight full LED or LED, voltmeter, 5-inch TFT display, run flat tire, meron siyang camel back seat, alloy wheels na din, may smart card or NFC. At ang dimension ng unit na ito ay 199 by 52 by 126 cm. Ang gross weight po ng Dynamax ay 81.4 kilograms at ang battery weight niya ay 36 kilograms. Kaya pagdating sa specs, hindi na tayo talo dito po kay NXT Dynamax. So isunod na natin yung kanyang appearance at looks, napakagwapo, di ba? Inspired siya sa X-Max. Ay dito po sa kanyang lighting system, makikita nyo naman naka-projector lamp siya sa kanyang split type na headlight. And then ang angas din ng forma nung kanyang DRL, naka-letter X form siya. Oh. So for sure, malakas po ang ilaw nito. Mamaya makikita natin at activated na naman po ito. Yun yung kanyang pong turning signals, naka-LED na rin. At maganda, ka-level na po ng kanyang windshield, mataas, kitang-kita. Hinahanap po kanina sa ilalim, wala. Andito pala sa taas. Windshield na naka-fix po ito mga riders, kala ko adjustable siya. Pero okay lang, hindi naman siya
kataasan kaya hindi makaka-block sa ating view. And then sa kanya pong lighting system naman dito sa rear, naka-combine po na bulb sa turning signals at LED po sa kanyang taillight stoplight. Siyempre may extra pa po yung bulb dito sa ating plate number. So nakita nyo nakaabang yung kanyang plate number. So obligado po tayong iparehistro yung gantong pang long distance na e-bike. Kita nyo naman umaabot ng 180 kilometers yung kanya pong range. At meron po itong top speed na 75 km. So matulin na po yun para sa gantong e-bike. So maging responsable po tayo. Parehistro po natin ang gantong e-bike. Pareho po sila ng sukat ng gulong dun sa Voltaris. Dito po sa Dynamax 120 by 70 by 12 dito po sa front. At tubeless na po ito na Seiun NJK po ang brand. Naka gold po yung alloy na mag wheels. Naka hydraulic shock absorber po dito po sa front at rear. Then sa braking system naman po, single disc na meron pong triple piston caliper dito sa front. At ang maganda po rito, meron po siyang CBS plus TCS or traction control system. At malaking tulong po yan para sa ating safeness sa pagpapatakbo, lalo na po medyo may kabilisan na rin po ang e-bike na to. And then pareho po sila ng sukat ng gulong dito sa rear, saka sa front, 120 by 70 by 12. So kung in case na gusto niyo po magpalit ng mas mataba, siguro 130 pwede pa. Kasi may clearance pa naman siya, yo. So mas formado siya kapag mas bulky ang gulong dito sa likod, di ba? At dito naman po sa preno sa likod, naka single disc na meron pong dual piston caliper. And then panalo po pagdating sa rear suspension, kita nyo po may soft tank po yung kanyang shock absorber dito sa rear. Rear fender, malapad na, mahaba pa, kaya no problem sa talsik ng putik. So, meron pa rin extrang mudguard. Buti yung po kanyang grab bar, convert na rin po sa top box bracket. So pwede na tayong maglagay ng top box. Then ang angas ng kanyang upuan, kita nyo para siyang aftermarket na. Kasi yung ating sa Aerox, bumili tayo gantong klase. Pero ito nakita ko, mas mataas siya yung kanya pong backrest. Ito, lambot. Then nakadagdag angas pa yung kanyang double stitch na kulay blue. Ganda sana kung ginawa na ring red, di ba? And then, yan, parang leather na rin siya na naka-carbon lodi. Yan, malambot po yung kanyang foam. Paalala lang, dalawa lang ang pwedeng sumakay, driver saka angkas. Hindi na tayo pwedeng magtatlo dito mga riders. Unang-una, maigsi lang po yung kanyang upuan. Okay, dito po sa kanyang under seat storage, malaki. Ayan, same lang din po sa Voltaris. So, nasan ba yung helmet natin? Ayun, sukat na natin ha. Okay lang to kahit walang top box. Kasi para sa akin ha, baka mabago yung kanyang forma pag may top box eh. So dito ho, pasok na pasok naman ang full face helmet dito. Kahit yung pong XL tingin ko okay lang kasi size medium lang po itong ating helmet. No problem. Pwede pa tayo magdagdag ng kapote, motorcycle cover, saka pang gamit natin. Dito po sa foot peg, ayan, meron siyang pwesto. Aluminum din po na medyo mahaba. Ayan, hindi siya nakausli ha. Kahit medyo umangat siya, hindi naman siya madadanggi ng ating paa. Okay lang. And then malapad po yung kanyang gulay board or floorboard. Tamang-tama sa ating mga long ride. Lalo to may extension siya oh. Hanggang dito sa likod, mahaba po siya. Pwede pa tayong magkarga dito ng isa pang bag. And then utility hook, aluminum. Ayan. Manual key pa rin po sa kanyang ignition system. Pero meron pa rin po itong NFC smart card. Ito mamaya papaliwanag sa atin ni Sir Jerome. And then may pocket po dito sa right side. Ayan, medyo malalim naman. Pero patulis yung kanyang loob. Oh. Kasi naman po dyan ng cellphone. And then meron po siyang shutter key lang. Ayan. And then pabubuksan. Ayan, meron naman itong pang opener para hindi mapasok ng tubig ulan. And then dito po sa left side meron po siyang pocket na mala ADB ang formahan. And then hanapin natin yung kanyang charging port ha. Hindi ko makakita eh. Okay, nandito po pala sa bandang taas, hindi ko napansin. Type A po mga riders, USB type po. And then maganda po itong kanyang cover dito sa handlebar. Ganda ng kulay, di ba? Glossy red combined po sa matte black. Sa switches and button po, dito sa left, nandito po ang high beam, low beam sign with passing light. Ganun din po, katulad sa Voltaris.
Turning signals, left and right. Sa gitna po, hazard lamp. And then horn. Then sa kabila po, dito yung kanyang sports mode. Then off. And then on and off switch po ng DRL and headlight. And then dito po yung kanyang speed. TFT display, yung kanya pong instrument panel, full digital po yan. Okay, bali square lang siya mga riders ha. Andito po yung park mode niya syempre. And then battery life, battery indicator. And then mga ilang indicators po. Ito yung sa kanya pong speed selector. Meron po yan 1, 2, 3, and 4. So kapag dadalhin nga po natin sa 4, make sure po natin nasa sports mode na tayo. Kasi mas mabilis na po yun. So check po natin yung kanyang mga ilaw ha. Naka-switch off nga po yung kanyang DRL. Check natin. Ayan, letter X po yung formation niya ha. And then kapag sa headlight naman po, yun, lakas talaga ng projector lang, di ba? Hindi naman siya nakakasilaw unless yuyuko ka, masilaw ka. Pero pag ganyang normal na pwesto po naman, no problem. Ayan, sa malayo po. Okay, high beam, low beam. And then passing light kasama na po sa switch ng high beam. Ayan. And then horn. Kaya panalo sa horn, lakas. No need na magpalit. Kitang-kita mga riders ang kanyang hazard lamp. Ang taas kasi ng pwesto. And then dito naman po sa tail light, ang haba. Ayan, pure red. And then check natin yung kanyang stoplight. And then hazard lamp. Kahit bulb siya, patingkat naman mga riders. Kitang-kita. Yun lang mga riders ha, kung sanay ka sa motorsiklo, maninibago ka. Kasi dito po, ayan, kapag naka 0-0 na siya, pwede na tayo mag-start. Yun lang, hindi natin masyadong halata kasi ang tahimik. Meron po itong top speed na 75. So dito nagre-register po ay nasa 72 pa lang. Nag-switch po tayo into sports mode na. Pero balik natin ha. Halimbawa sa unang arangkada niya, tagal siya tumigil eh, siyempre. Free wheel siya. Okay, pag naka first speed tayo, ang pinakasagad niya ay nasa 41 kilometers per hour. So ayun po ha, ikot po niya nasa 40 kilometers per hour. And then kapag dadalhin po natin sa second speed, ayan, baga ito na yung segunda, ang sagad niya nasa 57 kilometers. Kapag speed 3, abot po ng 72. And then pag nag sports mode po tayo, ayan, kwarta. Ayan, may ano pa naman po ito. Ayan, depende sa ikot po. Kaya pa niya hanggang 75 kilometers per hour. Okay, nandito po uli si Sir Jerome para i-demo po sa atin yung paggamit po ng NFC card. Ayan, kakaiba po itong kanyang pang-access eh. Ayan. Sir, paano ba gamitin yan? Bali, ito po yung NFC smart card. Pwede po siyang gamitin while tapping lang po. Tapping. Kahit walang susi sir, tatapat Opo, lang. possible yan. Sir, kahit saan ba mapatapat, okay lang o Kahit gitna? saan po, kahit saan po. So, alin dito sir? Backward or Pwede rin po ito, pwede rin po. kabilaan siya kayo? Sige, isa nga sir. Try nga natin. Pagkatrawa, pagpatay. Okay, mas seconds lang sir. Ang Ayos. lakas. Ayos. Pagpatay. Ayan po. And then, okay. Sir, bali dalawa ano? Opo, dalawa yan. Bali, pag installment, isa lang ang mapapabigay. Tama ba? Dalawa rin po. Okay na, lahat ibibigay na. Yan sir, park po yan. So, same lang po ng rutina na po. Para matanggal yung park. Pwede pong galawin alin-alin po sa dalawang brake level. Okay. Dito po. Ayan. Ito drive na po yan. Yan, 1, 2, 3, ang 4 sports mode. So, ito po yung sagad niya sir. Pag naka-park.
almost ano na rin, 72 o 7 hanggang 75 kaya yun sir. Pero ito po, nag-regenerative po. O yan, bakit nga ba sir sa gumagalaw yung battery? Nag-regenerative charging po. Habang naikot ang gulong, ano sir, mas maganda. So hindi tayo dito aabutin ng T-Rex, ano sir? Hindi naman po, lalo kung maganda na ang pagkakasos. Okay sir. Meron din po siyang cruise control po. Cruise control. So paano yun sir? Then hold nyo lang po. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Mas Ngayon lang sana sa- siya naka accelerator sir. Ngayon siya. So yan ang purpose po yan kapag nangangawit na tayo sa long ride. Ayan, kung saan siyang naka-throttle. And then kapag i-off naman sir, babalik sa normal. Kahit alin lang po ulit sa brake lever, galawin nyo lang po. Brake. Bababa na siya. Bababa. Okay. Sir, ano po ba tong letter R? Bali, ano po ito, sir? Reverse. Okay. So, ganito po ang paggamit ng reverse. Ano po? Naka-hold po itong R, then magto-throttle po kayo. Yan. Hindi bibitawan sir ha? Hindi po. Okay. Naka-hold lang. Ayan, paatras na siya. Okay, pero mabagal lang sir ano? Okay, may reverse pa rin. Lahat po ng unit namin na may, basta po may R, Reverse. reverse po yun. So yun din ang ginagamit sir para sa cruising Sa cruise control. control. Okay, cruise control. Nakaharap naman po. Okay. Sa alarm naman po ay mag-aantay lang, automatic po ito. So, sabihin natin siguro mga 10 to 7 seconds. Pag tumunog po siya ng, ano yan, hindi mo ginagalaw. Mag-automatic po na, ayan, naka-alarm na po yan. Kahit hindi siya i-set, okay, auto alarm siya. Ayun. Ayan. So in case na nasa bahay na lang tayo, kung ayaw natin ma-istorbo, patayin natin yung main switch. Okay, yung breaker niya. Yun, ganun medyo ilalapat lang ng konti, okay na. Ayos. Patingin nga uli sir ng NFC card. Ayan mga riders, so ayan, back and forth na kanyang sura. Kahit alin pong itapat nyo dyan, magpa-function po siya. Para naman po sa cash price ng NXT Dynamax, 104,888 pesos. Available din po siya sa installment through home credit. 18 months, 9 months, and then 6 months. So kung may katanungan po kayo, message nyo na po si Ma'am Lani sa kanilang Facebook account na NXT San Pablo. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.